worship you, Almighty God. We worship you, O King of Kings and Lord of Lords. We worship you and we adore you, O God. Salamat, Panginoon, sa privilege na kami ay makasamba sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga, sa bagong lakas na binigay mo sa amin, na kami, O Diyos, ngayon ay sama-samang nakapagpupuri sa iyong dakilang pangalan. O luwalhatiin po kayo, O God. We worship your majesty. Lord, sa aming lubos na paglapit ngayong pong umaga, nagpapakumbaba po kami, humihingi ng kapatawaran sa anumang kasalanan na amin po nagawa, naisip at sinalita sa nagdaang oras, maging araw, Lord. Linisin niyo po kami ng inyong buhay at banal na dugo. And today, God, idamit niyo po sa amin ang iyong pong katwiran, ang iyong kabanalan. I pray today, my Lord, as we worship you, as we listen to your words, O God, every man and woman who seek first your kingdom and your righteousness, lahat ng pangailangan nila idaragdag ninyo. Maging our brethren who are in online, who nag-worship sa online, Lord, you will listen to their cry, O God. And Father God, I pray, protect all our brethren who are still on their way here, God. Bring them here safe and sound. And bless God the 375 churches ng JA1, O God, worldwide, na sumasamba sa iyo ngayon. Bless and anoint all the pastors as they preach your words. Salamat po, Ama, and maluwalhati po kayo ngayon pong araw na ito. We promise your name alone will be glorified. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen and Amen and Amen. You may be seated, please. Praise the Lord. Let's declare Luke 4:18 and 19. Go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? Praise God. J1 Culture, sabay-sabay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. J1 Culture. Magandang morning. Are we all excited? Praise God. Ngayon po ay busy ng mga tao, either sa pamamasyal o kaya'y sa pamamasko at busy din sa pagpapapasko. Alright. Alam nyo, ang Diyos ay napakabuti dahil sa binigyan tayo ng iba yung lakas para sumamba po sa Kanya. Kaya you are blessed today. Are you ready now to listen to the words of God? Sino sa inyo ang naka-attend ng ating pong anniversary celebration? Raise your hands, please. Did you enjoy it? Okay, sino naman ang hindi naka-attend? Be honest, sino? Oh, mayroon pong mga hindi naka-attend dahil pinagbawalan po natin yung pong mga, kung mayroon pong senior citizen na hindi po kayang umakyat doon po sa bleacher, ay wag na pong pumunta at mag-online na lang. Kaya yung ibang mga nagtaas po dito, puro senior citizen sila. Okay, so this time ay gusto ko rin sabihin sa inyo na katatapos din po ng ating pong International Leadership Convention noong nakaraang pong Thursday. Kasi after the anniversary, we have a convention po dito. It was attended by more than 1,500 leaders and pastors ng JA1 nationwide. Praise God. Grabe ang ginawa ng ating pong Panginoon. Dahil ang ating pong naging theme, especially for this year, 2026, coming year, 2026,
ay keep moving towards our calling. Yan po ang ating pong theme. Kaya ang mga kausap ko ngayon dito ay I believe na excited na magpagamit kay Lord. Sinong in love kay Lord? Hallelujah. Alam nyo, nabasa ko sa Biblia, ang mga banal daw po habang papalapit ang pagdating ng Panginoon ay pabanal ng pabanal. Pero yung pong masama ay pasama ng pasama. Kaya salabi mo sa katabi mo, blessed na blessed ka at banal ka. Okay? Yan po sa huling panahon. Kaya please, ang sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, be holy for I am the Lord your God is holy. Magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Okay? So ngayon, let's start. Our topic for today is about King's Christmas. Ano yun? Ayan, King's Christmas. Yan. Ang Pasko ng Hari. Yan. Ang Pasko ng Hari. Yan po ang ating pong topic ngayon. Dahil ngayon, maraming nagdiriwang ng Kapaskuhan at ang tawag po ngayon po ay holiday dahil po kaya tinawag naman pong holiday kasi binibigyan ng gobyerno ang kahalagaan ng mismong pagpapahinga ng mga tao sa kanilang trabaho at makasama ang kanilang mga pamilya. Holiday season, especially ang Christmas, dahil po we acknowledge, ang ating pong bansa, in-acknowledge ang patungkol sa kapanganakan ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya bless po ang bansang ito sapagkat iginagalang po nila ang Kapaskuhan. Alright. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang sinasabi ng Matthew chapter 2 verse 1 up to 12. At ito ay patungkol sa kapanganakan ng ating pong Panginoon Jesucristo. That gusto kong basahin natin ito sa Tagalog ng buo. Okay. Ang sabi niya doon, panahon ng pag-ahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya'y isilang, may mga matatalinong taong mula sa silangan at ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Ano raw siya? Naligalig siya. Na-insecure kaagad. Gayon din ang buong Jerusalem. Bakit? Ipinanganak ang hari ng mga hari, siya ang hari. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pare at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno sa pamamahala sa aking bayang Israel. Verse 7, nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inutusan o kaya inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig
pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy na sa paghahanap. Sila'y pinangunahan ng bituin, nakita nila mula sa silangan. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat na kinaroroonan ng bata. Pagkatapos, papasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling na Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Sinamba? Bata. Inihandog din nila nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na wag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daang pauwi. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Alam nyo, ang Pasko ay hindi tungkol sa mga regalo sa ilalim ng puno, kundi tungkol sa hari na nakaupo sa trono. Napansin niyo po ba ang Christmas tree? Inilalagay doon ang iba't ibang regalo? Kasi yun lang ang alam ng tao. Alam nyo, hindi po ganun. Ang mismong Christmas ay patungkol sa hari na nakaupo sa trono at hindi sa ilalim ng puno. Naalala ko tuloy ang isa pong kwento. Simple lang po ito. Alam nyo, ang hari nung Kapaskuhan, siya po ay palihim na pumunta sa mga bahay-bahay. At pagdating po doon sa mga bahay, nakita niya, nando sa second floor ng kanilang bahay, sila ay abalang-abala sa kanila pong mismong mga handaan. Kaya't hindi siya napansin. Kumatok siya, hindi siya nabuksan. Doon naman sa isang bahay, tulog na ang mga tao. At doon naman sa isang barong-barong bahay, maliit lang na bahay, kumatok siya at siya binuksan. At nagulat mismo ang may-ari ng bahay sapagkat nakita niya na dumating ang hari. Sobrang saya niya at ang sabi niya, "Mahal na hari, pumasok po kayo." At pag-upo niya po doon, ang sabi ng hari, pinagpala ang bahay na ito. Umupo siya at mula nung siya umupo doon, sinabi na niya, mula ngayon, may iba na ang katatayuan mo sa buhay sapagkat winelcome mo ang iyong hari. Alam niyo ba na ang tao, kapag wine-welcome mo ang Diyos sa buhay mo, sa puso mo, may iba talaga ang buhay mo. Hindi pinag-uusapan ngayon ang mga regalo sa ngayong Kapaskuhan. Dahil ang totoo, napakaraming mga tao ngayon ay naghahanda na ng mga regalo sa mga inaanak, regalo sa magulang, regalo sa kapitbahay, regalo sa kaibigan. Abala, meron po tayo isang kapatid ay nagulat ako, napakarami ang listahan po niya na kanyang bibigyan ng regalo. At ang sabi niya, kasi nasanay na yung mga taong yon na sila'y bibigyan ko. At ipapadala ko pa ito sa probinsya, kaya buong maghapon ako nagbalot. Sabi ko, sana all. Actually, nakakatuwa po siya sapagkat lagi niyang iniisip ang mga taong yon na kanyang minamahal. Pero kaya pala niya ginagawa yon kasi bilang isang Christian ay gusto niyang maipadama ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kaya bawat mga regalo ay may kalakip na salita, mga paalala at pagmamahal ng Diyos sa kanila. Alam niyo, ang Pasko ay ito po'y Pasko ng Hari. Kaya kung pasinin po ninyo, nagsiselebrate at abalang-abala
ang mga matatalinong tao sa mga panahong yon. Hindi Hudyo ang unang sumamba kay Jesus, kundi mga hintil na katulad mo at katulad ko. Mga tao na naniniwala sa Diyos, bagamat hindi Hudyo, kaya ito'y hinanap po nila. Bakit? Alam nila na kapag nakita nila ang mismong pagsilang ng hari ng mga hari, sila ay mabibless. At kung pasinin ninyo, pinaghandaan kaagad ang pagdating o ang pagsilang ng hari ng mga hari. Ano ang kanilang daladala? Ginto, mira, insenso. Kaya kung papansinin po natin, mga minamahal, ang mismong Panginoong Hesus, nung siya ay pinagplanuan ni Haring Herodes na ito po ay patayin. Alam niyo ba kung bakit kunwari lang na si Haring Herodes, sabi niya, pag nakita ninyo ang bata ipaalam niyo kaagad din sa akin para ako'y sasamba. Pero ang totoo, sa unang binasa natin, na-disturb ang mismong Haring Herodes. Bakit siya na-disturb? Aba siya ang hari. Tapos biglang may isisilang na hari ng mga hari? Aba, madi-disturb ngayon. Sino kaya ang taong hindi madi-disturb dito? Maski na biro man o totoo, madi-disturb siya. Kaya sabi niya, ipaalam niyo sa akin. Pero ang totoo ay para patayin niya ang bata. Kaya sa Bible, mababasa ninyo na nung hindi bumalik ang mismong mga pantas, ay inutos ng mga hari na lahat ng bata sa Bethlehem, lahat ng batang lalaki sa Bethlehem ay mula 2 taon pababa, patayin. Bakit? Gusto niyang matiyak na mismong si Jesus na hari ng mga hari ay huwag nang lumaki at mamatay na para hindi mawala ang trono niya. Para hindi mawala ang trono ni Haring Herodes. Pero grabe, anong sabi ng Diyos sa matatalino? Lumihis kayo ng landas. Huwag na kayong bumalik doon kay Haring Herodes. Kaya sinunod nila ang tagubilin ng Diyos. Ang tao po palang matalino na inuuna ang Diyos. Mga minamahal, nangungusap ang Diyos sa kanila. Ang Diyos ay walang sawang mangungusap sa tao na umiibig sa Kanya. So, sino mga in love kay Lord dito? Mga minamahal, you are super blessed dahil in love kayo kay Lord. Tatandaan ninyo, ang taong hinahanap ang Diyos ay taong matalino. Kaya ang tawag po dito ay 3 pantas. Ang term naman ng iba ay 3 hari. Actually, ang hari sa Bible, pag ikaw ay negosyante, hari ka o kaya reyna ka. Kaya businessmen ang mga taong ito. Hinanap nila ngayon ang hari ng kaya tinagaman na hari ng mga hari. Kasi hari din sila, negosyante sila, pero inacknowledge nila na may mas mataas pa sa kanila. Nakikinig ba kayo? Ano ngayon na nangyari? Dinalan kagad ng ginto. Tandaan ninyo, ang tao, pag siya ay nagririgalo sa isa niyang minamahal, bibihira po maghandog yan ng ginto. Kundi, mamahalin damit, marahil, sapatos, whatever, mga bags. Pero ito ay ginto ang dinala nila. Bakit? In-acknowledge nila na talaga siya ay hari. Kaya sa Bible, ang mga hinahandugan ng ginto ay mga hari. Naalala ninyo sa Bible yung reyna ng Ethiopia? Di po ba ang mismong daladala niyang regalo kay Haring Solomon ay mga ginto? Tuni-tuniladang ginto? Kaya pala, nung pinag-aralan ko ito kagabi, ay bakit kaya ginto ang dinala ng mga ito? Kasi kailangan pala may panggastos si Jesus papunta ng Egypt.
Dahil kinausap ng Diyos si Joseph, nang sabi niya, pumunta kayo sa Egypt dahil pinaplano ning Haring Herodes na patayin ang bata. Kaya pala una, inutosan na kaagad ng Diyos ang mga pantas na yon na magdala na kayo kaagad ng ginto. Kasi yung pala ang panggastos ni Jesus at ni Jose at Maria pagpunta ng Egypt para doon sila manirahan. Mga minamahal, siya'y Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. So, una na dapat yung makita dito, nasaan ang, sabi nga niya, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya ay sambahin. Mga minamahal, we are blessed katulad natin ng mga pantas na tayo po ay sumasamba sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Alright, number 1 na gusto ko makita ninyo dito, okay, ang Pasko o ang Christmas is about a king, not just a baby. Ang Christmas po ay patungkol ito sa hari at hindi ang isang bata, hindi lamang sa sanggol. Bakit? Ito yung prophecy sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Anong sinabi niya doon? Sapagkat sa atin ay ipapanganak ang isang sanggol at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Ang kanyang kaharian at kapayapaan ay walang hanggan. So, unto us a child is born, and the government will be upon his shoulder. Yes, of the increase of his government and peace, there will be no end. Kaya, ang mismong Pasko ay patungkol lang ito sa hari. Hindi po isang ordinaryong bata. Kaya ipinanganak si Jesus bilang sanggol, ngunit siya ay dumating bilang hari. He came here as a king. He was born as a baby, but not as a baby, but as a king. Yes, kaya anong ginawa ngayon ng mga pantas? They humble down. Kaya silang lahat ay nagpakumbaba at silang mismo ay nagbigay ng mismong handog nila. Bakit sila nagpakumbaba? Because they acknowledge the authority of the king. Kaya ang sabsaban, ang kanyang duyan. Oo, pinanganak siya, iniiga sa sabsaban. Yun ang pinaka-duyan niya. Di ba? Ang cross naman, ang kanyang misyon. Ipinanganak siya sa mundo, nakahiga sa sabsaban, pero ang kanyang misyon ay ipapako sa krus ng Kalbaryo para sa pagtubos niya sa sangkatauhan. At ang kanyang trono, ang kanyang hantungan. That's why after na isilang si Jesus na nakahiga sa sabsaban, na ipako sa krus ng Kalbaryo, afterwards, siya ay umupo na muli sa kanyang trono doon sa langit. At siya namatay, inilibing muling nabuhay. Yan ang ating Diyos. Are you happy for that? Yes, praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ang example po niyan, mga minamahal, maaring ipanganak ang isang hari sa isang maliit na bayan. Ngunit, ang kanyang pagiging hari ay hindi nasusukat sa lugar ng kapanganakan, kundi sa kanyang otoridad at itinakdang kapalaran. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem, isang napakaliit na bayan. Nakarating po ako sa Bethlehem. Ngunit siya ay nagahari sa langit at sa lupa.
siya ang Diyos ng hari at siya ang Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang magpakawalang hanggan Diyos. Sabi natin lahat, Hail to the King. Purihin ang Diyos ng mga Diyos. Okay, ang pangalawa, the second is, ang hari ay dumating sa kababaang loob. King came in humility. Dumating ang hari, punong-puno ng kababaang loob. Saan ka nakakita? Hari, mapagpakumbaba? Dapat ang hari ay hindi nagpapakumbaba. But this king is full of humility. Luke chapter 2, verse 7. Ano sinabi ng Luke chapter 2, verse 7? And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger. Biro nyo, isinilang ang hari, isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. So, yan ang reason kung bakit ang Philippians chapter 2 verse 6 up to 8, He humbled Himself and even He was born, sabi nga niya, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equally with God, but He made Himself of no reputation. Pero mo, hari, dapat sa St. Luke, ipapanganak. Hindi sa magarang ospital Doon pa sa mismong kung saan ay kulungan ng mga hayop. Inihiga sa sabsaban. Ganun po kahambol ang ating Diyos. Kaya ang bawat taong matalino, mapagpakumbaba. Kalimitan sa mga tao na mga matatalino ay mayayabang. Kalimitan po yon, hindi naman lahat. Kalimitan. Bakit? Minamata nila ang mga taong may kunting kaalaman lang. But this time, si Lord ang nagsasabi, siya ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Yet, He humbled Himself. Siya ay pinanganak sa sabsaban. Pwede naman siya mag-request Pwede ba, Daddy, sa langit? Pwede bang doon naman ako sa maganda-ganda na hospital ako ipapanganak? Huwag naman doon sa amoy tayo ng baboy o kaya tayo ng kambing. Huwag naman ganun. Pero alam niyo mga minamahal, very humble. At ito naman, yung mga matatalino, very humble din. Kaya tinawag ay wise men. Kung ang mga wise men ay naghambol, naghandog, at pumunta doon sa sabsaban, they worship the king. Sino ka? Sino ako? Para hindi sumamba sa tunay na Diyos at lagi magpakumbaba. Worship is humility. Are you with me? Worship is a sign of humility. You are worshiping your God. Sinasamba mo ang Diyos mo. That's why matalino ang tao na sumasamba sa tunay na Diyos. Kaya nga, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. That is our King. Yes, kaya anong aral dito? Pinili ng hari ng kaluwalhatian ang kababaang loob kaysa karangyaan. Yes. The king chose humility over splendor. He came not to be served, but to serve. Kung ang Diyos ay naglingkod sa atin, sino ka na hindi maglingkod sa kapwa mo? Hindi kababaan at hindi kaapihan ang paglilingkod sa kapwa. Kundi yan ay karangalan na ika'y makapaglingkod sa kapwa mo.
Ang tao na hindi marunong maglingkod sa kanyang kapwa, walang kabuluhan. Yan ang reason kung bakit kayo nagtatrabaho. At kayo naman ay ginagantimpalaan sa inyong mga hanap buhay. May bayad. Pero ang tao na mapagmataas, ayaw niya maglingkod sa tao. Pero praise God, we have a great example, Jesus Christ, who is the King of Kings and Lord of Lords, came down to serve the people. Kaya ang ipinanganak sa kwadra, sa mismong ipinanak siya sa kwadra, kulungan ng mga hayop, dinalaw ng mga pastol, ano pa, namuhay kasama ang mga dukha. That is our Lord Jesus Christ. Kaya ang halimbawa po nito, the example here, ang mga hari sa lupa ay naghahangad ng mga palasyo. Di ba? Gusto nila puro palasyo. Eh yun nga lang pong mga tao sa gobyerno, gusto pa rin ay malapalasyo. Hindi lamang yun. 5, 10 ang kanilang mga palasyo. Paano ka titira? Mahati-hati ba ang katawan mo para makatira ka sa 10 palasyo? Alam niyo mga minamahal, si Lord, ipinakita niya na ang kanyang kaharian ay spiritual, hindi material. Bakit? Baliwala sa kanya, kaya nga nandoon siya sa langit eh. Sobrang laki ng kanyang kaharian. Kaya na siya bumaba dito sa lupa, tumira na lamang siya sa ordinaryong bahay. Ang kanya pong naging amahin ay isang karpintero. Mga minamahal, I'll tell you, our God, Jesus Christ, is the most humble man here on earth. Kaya nga, anong nangyari? Nagalak ng labis ang mga matatalino na yon at sila'y nagpatira pa at sumamba sa kanya. Humanga nagalak May kosa pa ba ako dito? Tingnan mo si Lord Jesus, hari ng mga hari, hinanap ng mga matatalino, nung nakita, nasa sabsaban, namangha. Siguro inisip din ng mga hari. Ito yung hari ng mga haring ito, tiyak napakagandang higaan nito. Pagkakita sabsaban namangha. Kaya namangha yung matatalino. Lalo sila nagpatira pa, lalong lumuhod. Bakit? Grabe, Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, mapagpakumbaba, ipinanganak sa sabsaban. Siguro dahil matatalino sila at hari ng mga hari, nag-iisip sila. Ano kaya ang itsura ng hari ng mga hari? Ano kaya ang kanyang lugar na kapanganakan? Biglang huminto yung bituin sa tapat ng bahay, kwadra pala. Kaya kamangha-mangha, sobra ang kanyang istorya pagdating sa kapanganakan. Kaya ang mga matatalino namangha. Okay? Kaya pala, ang dinala nila ay ginto kaagad. Para may panggastos ang hari. Bakit? Pag-aari naman ng Diyos talaga yung ginto, dahil nakalagay sa Book of Haggai, ginto at pilak ay akin. You understand? Kaya physically, dinala na lang yung ginto, dahil panggastos niya yon sa, sabi natin, Egypt. Nakita ba natin na naghirap si Jesus? Hindi! Lahat ay well supplied. Bakit? Hari ng mga hari, pero hindi siya nagpakita ng mga splendor na klase ng buhay. So, ganun din tayo. Ano man ang katatayuan natin sa buhay, basta
laging mapagpakumbaba. I want to see the JA1 people, as you prosper, the more you humble. Alright. Kaya again, ang kanyang kaharian ay spiritual at hindi material. Pangatlo, ang hari was recognized by the wise. Sa Tagalog, ang hari ay nakilala ng mga pantas. Matthew chapter 2 verse 10 to 11. Sila'y nagalak ng labis at sila'y nagpatira pa at sumamba sa kanya. Bakit na-recognize? Ang kanilang inisip, yung bata na isinilang ay anuman ang kanyang lugar na kapanganakan, alam nila na ang hari ng mga haring ito ay mapagpakumbaba. Kaya nga, na-recognize. Tandaan mo, kapatid, tayo wag tumingin sa tinatawag lamang na material at sa pampisikal. Dahil pagdating po sa isang taong matalino, tinitignan kung ano ang sinabi ng kasulatan. Kaya nakilala nila ang mga pantas, o nakilala ng mga pantas ang pagiging hari ni Jesus, kahit hindi ito nakita sa ibaba. Hindi ito nakita ng iba, I'm sorry. Kaya ang tunay na karunungan ay humahantong sa pagsamba at pagpapasakop. Kaya tingnan ninyo, nung na-recognize nila ito, sinamba nila. Kaya ang tao na nare-recognize niya si Jesus, wala siyang laging gustong gawin, kundi sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Paano ito na-recognize? Sinundan nila ang bituin. Pagkatapos na sinundan ang bituin, sila ay nagpatira pa. Nagpatira pa sila. Pagkatapos naghandog sila ng regalo na karapat-dapat sa hari. Ano ang muli ang kanilang nihandog? Ginto, kamangyang o frankincense and myrrh. Anong ibig sabihin noon? They recognize that He is the King. That's why ginto ang kanilang nihandog. Hinihandog nila ngayon ay kamanyan, frankincense. Yun po ang ibig sabihin pagka-Diyos niya dahil praise and worship ang tinutukoy po noon. At yung mira naman ay patungkol po sa sakripisyo niyang gagawin. Kaya ginto'y sinisimbolo ng hari, ang kamangyang ay sinisimbolo ng pagsamba sa Kanya at pagka-Diyos niya, at yun namang mira ay sinisimbolo ng Kanyang sakripisyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Kaya hanggang ngayon, ang mga marurunong ay patuloy na naghahanap kay Jesus. Kaya nung hinanap mo si Jesus Christ, matalino ka. Matalino kayo, dahil natagpuan ninyo ngayon ang ating Panginoong Jesus. Pero ang mga tao na walang panahon hanapin si Jesus, mangmang ang mga taong yon. Kaya sabi mo sa katabi, congratulations, you are wise. Are you wise? Yes, you are. Praise God. Kaya hindi para sa relihiyon, kundi para sa katotohanan, direksyon at kaligtasan. Yan po ang mga taong matatalino. Hinanap si Lord, sinamba nila si Lord, at natagpuan na ang tagapagligtas. You are super blessed people. We are super blessed people. Ang pang-apat na bibigyan ko ng diin ay ang pagdating ng hari. Okay? Number 4 says, the king's coming brought
a kingdom. Ang pagdating ng hari ay nagdala ng kaharian. Mark chapter 1, verse 15. Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya nung siya ay pumunta rito sa lupa, Luke chapter 4, verse 18, anong sinabi niya doon? The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Alam nyo, hindi dumating ang hari ng nag-iisa. Dala niya ang kanyang kaharian. Bakit? Sinabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. Kaya nga, dala niya ang kaligtasan para sa makasalanan, kagalingan para sa mga may sakit, kalayaan para sa mga naapi, pag-asa para sa mga nawawala. Yan po ang dala ng ating pong Panginoong Hesus. Hindi lamang isang hari siya dumating, kundi dala niya ang kaligtasan, ang kagalingan, ang kalayaan at pag-asa. Amen. Praise God. Kaya ang halimbawa niyan, kapag pumasok ang isang hari sa isang teritoryo, nagbabago ang mga batas. Kapag pumasok si Jesus sa iyong buhay, umaalis ang kadiliman at nagsisimula na ang pagbabago ng buhay mo. Nabago ang ating pong buhay nung dumating si Jesus sa buhay natin. Nawala ang madilim na buhay. Nagkaroon tayo ng napakagandang buhay. Yan ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Nagbabago ang buhay ng tao na kanyang pinapanahanan dahil tinanggap siya sa kanilang mga buhay. Sabi natin muli, Hail to the King! Kaya nga ang Christmas, mga kapatid, ito po ay patungkol lang sa hari. Yes. Okay, now, the last one, panglima, ang ating tugon sa Pasko ng hari. Ano? What is our response to the King's Christmas? Ano ang tugon natin ngayon? Ang tugon natin, Matthew chapter 2, verse 11, ang sabi niya muli doon, sila'y nagpatira pa at sumamba sa Kanya. Yan po ang dapat mo laging tugon. Sasambahin mo ang tunay na Diyos at Hari ng buhay mo. Romans chapter 12, verse 1, ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Let us offer ourselves to the Lord, our body as a living sacrifice, holy and acceptable unto our God. That is our response to the King of Christmas. Yan po ang ating pong pagtugon. Kaya ang Pasko ng Hari ay humihingi ng tugon. Anong tugon mo? Pagsamba. Ano raw? Pangalawa, pagsunod. Ano raw? Pagsunod mo. Ang pangatlo na response mo, pagpapasakop. Kaya, pagsamba, hindi lamang pagdiriwang. Ang dami nagdiriwang ngayon. Christmas party doon, Christmas party dito, Christmas party doon. Okay lang naman, pero nakatuon lahat ang kanilang isipan sa mga bigayan. Hindi po pagsamba. Ang unang tugon mo sa Christmas na ito, the King Christmas must be worship, pagsamba. Pangalawang tugon mo, pagsunod, hindi lamang tradisyon, kundi pagsunod mo sa ating Panginoon.
Pangatlo, pagpapasakop, hindi lamang awit. Ang Pasko ay sumapit, hindi lamang po awit, kundi kailangan ng pagpapasakop, hindi lamang bibig, hindi lamang awit, kundi pagpapasakop sa ating Diyos. Yan ang tugon mo sa King's Christmas. Kaya, pinakauli, hayaang maghari ang hari sa buhay mo. Number 6, hayaan mong maghari ang hari sa buhay mo. Let the King reign in your life. Revelation 19, verse 16, siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. As I close, hindi ganap ang Pasko hanggat hindi nagahari si Kristo sa buhay niyo. Malungkot kayo dahil siya ang paghaharian ninyo? Ulitin nga ninyo, hindi ganap ang Pasko hanggat hindi nagahari si Jesus sa ating mga puso, sa ating mga tahanan, sa ating simbahan, at sa ating bansa. Let the nation, let the people of the Philippines worship the Lord. Let Jesus Christ reign in our lives. Kaya ang Pasko ng Hari ay kapag si Kristo ay hindi lamang ipinanganak sa Bethlehem, kundi itinatanghal at pinaghaharian ang ating mga buhay. At sabihin nga natin, Pasko na naman, kay tuli ng araw, Paskong tila ba kailan lang, yun ay Pasko, dapat pa salamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awit. Awitan natin ang Lord tayo. Pasko, Pasko, ang araw nating pinakamiliti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig ng hari. One more time now. Pasko na naman, ay tuli ng araw, Pasko na daan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkakitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang araw natin pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig ng hari. Napansin niyo yung salitang yon, ang pag-ibig ang maghari, because the real Christmas is King Christmas. Ang ating hari, hindi siya ang mismong pinaglilingkuran. Siya ang naglingkod sa atin. Bumaba rito upang maging halimbawa siya sa ating lahat na sumasamba sa Kanya. Pwede ba sambahin mo siya ng totohanan? Pwede ba paglingkuran mo siya? Pwede ba siya lang ang maging number 1 sa buhay mo, sa pamilya mo, sa bayan mo, sa ating church? If this is our nature, I will tell you this, God will bless you. God will continue to give you that hope at ang mismong kanyang daladala na regalo sa buhay natin, ang mismong tataglay natin araw-araw sa ating buhay. There is no salvation without the King Christmas. Wala daw pong kaligtasan kung wala ang hari ng Pasko.
Sino ang hari natin? Jesus. He is the King of Christmas. Sabihin natin muli, Pasko na naman, Tunay ng araw, Paskong nagdaan, tila ba kailan lang, ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko na naman muli, ating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko naman muli, ang pag-ibig ang hari. naiintindihan niyo ba yung kanta? Patungkol po yan. Yung Paskong tinutukoy natin ay patungkol sa King Christmas. Si Jesus Christ na hari ng mga hari ang ating siniselebrate. Amen? Kaya dapat siya nagahari sa buhay mo at buhay ko. Siya nagahari sa pamilya po natin. Kaya ang sabi ko nga, pag dumating ang hari sa bahay na yon, magbabago na ang mismong bahay na yon na dati madilim, liliwanag, na dati magulo, magiging mapayapa, na dati mahirap, magiging masagana ang bahay na yon. Bakit? Dumating ang hari. Ganon din ang bansang Pilipinas. Pag in-acknowledge siya na siya ang hari ng mga hari, mawawala ang mga katiwalian sa puso ng mga tao. Magiging honest sila sa kanilang mga trabaho. Mawawalang mga korupsyon, mawawalang awayan, mawawalang kasakiman. Bakit? Ang hari ng mga hari pumunta para maglingkod at hindi para siya paglingkuran. Kaya dapat siyang example natin. Learn to serve the King of Glory and you will experience what He had promised. Kaya mga minamahal, ang Paskong ito, si Lord lang ang hari. For the last time, Pasko na naman. Pasko na naman, kay tuloy ng araw. Pasko na naman, di na tayo kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang araw natin pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. ang pag-ibig At maghari. Napansin mo, ang pag-ibig ang maghari. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, I love you. Come on, say I love you. Please, hindi nababatay ang regalo mo sa kapwa mo sa tinatawag mong pag-ibig mo. Again, kung mayroon tayong number one na mamahalin at paglingkuran ay ang King Christmas. Ito ang kanyang panahon. Ito ang kanyang araw. At ito yung araw-araw na dapat na maging buhay natin. He is the King of Kings and Lords of Lords and worthy to be worshipped and to be glorified. Amen? Huwag malulungkot kung walang bagong damit. Ang mahalaga, may Kristo ka sa buhay mo. Huwag malulungkot kung walang Noche Buena ang sinasabi mo. Ang mahalaga, si Lord ang nasa buhay mo. Pero sasabihin ko sa inyo, dahil si Lord ang nanakan sa buhay mo at sa mismong tahanan mo, magbabago lahat yan. Gaganda ang buhay nating lahat. Maliwanag ba? Hallelujah. That's why King Christmas. Grabing magmahal ang ating hari. Pwede bang pasalamatan natin ngayon ang ating pong hari? Let's bow down our head and close our eyes. Pwede bang pasalamatan mo siya, Lord, thank you. Thank you, God. Then you came here. Nagpakumbaba po kayo. Ipinanganak kayo sa sabsaban. Para lamang bawat taong maghanap sa inyo. God,
Pag sinamba ka at hinanap ka, sila yung didideklara ninyong matatalino. Salamat dahil nakilala ka namin. Thank you, O Hari ng mga hari. Thank you, O Diyos ng mga Diyos. Thank you dahil sa iyo, God, nagbago ang buhay namin. Na mula sa dilim, O God, naging maliwanag ang buhay. Sa kawalan ng pag-asa, nagkaroon kami ng pag-asa. Lord, salamat. We will worship you. We will worship you. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him Christ. As we sing this song, pwede bang tayo po yumuko lamang? Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him Christ the Lord. One more time. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him Christ. The King, the King. Oh, come, let us adore Christ the King. Christ the Father God, thank you sa pagpapadala niyo po ng inyong pong anak na si Jesus. Salamat dahil nagkaroon kami ng liwanag ng buhay. Salamat dahil nagkaroon kami ng pag-asa. Salamat. We worship you, our King. Sabi natin, Lord, ikaw lang ang hari ng aking buhay, ng aking pamilya, ng aming church, at ng aming pambansa. Lord Jesus, maghari ka sa puso ko. Ikaw lang ang sasambahin ko sa espiritu at katotohanan. I love you, Lord, and I will worship you. In Jesus' mighty name. Ako na lang mananalangin, pagpalain ng Lord ang buhay natin. Sa lahat ng sumamba sa Diyos, remember, you are super blessed because you have the King of glory. He is the center of our lives. And in this Christmas, this is King's Christmas. Si Lord ang maluwalhati sa buhay mo. Ang kanyang dala ay regalo. Pagpalain ng Diyos ang buhay nyo, ang pamipamilya ninyo, patuloy na magkaisa at patuloy na magmamahalan
Lord, i-bless mo po relasyon ng mag-asawa, relasyon ng ama sa anak, ng ina sa anak, Lord, sa magkakapatid, O God. Lord Jesus, maluwalhati ka at maging sa relasyon nila sa kanilang mga kaibigan, I pray, unity be upon them all. Christ is the King in this Christmas. You are declared super blessed today at walang maghihirap na sumasamba sa ating Diyos na buhay. God bless the works of your hands. God bless your businesses and God bless you all. In Jesus' name, everybody say amen. Praise the Lord.